Meron tayong update guys ha. Kinakabahan po ako. Tinawag tayo ni kaibigan. Ano kayang impormasyon ito? Kaibigan, ano po ba? Bakit po nyo ako napatawag sa bahay? Oh, magandang gabi po. Magandang gabi guys. Ano po ba yung problema? Ha? Meron kang nakitang hindi maganda po kay Ma'am Sara. Bakit po? Anong problema? Ay naku po, delikado to guys. Dapat po si Ma'am Sara daw hindi po magkampanti. Bakit po kaibigan? Ano po ba nakita nyo tungkol kay Ma'am Sara Duterte? Napakishare guys. Meron pong pangitain na hindi maganda. Nakita ni kaibigan, hindi po dapat si Ma'am Sara kung saan-saan na lang po siya pupunta. Hindi na po pwedeng magkampanti sa kanyang sarili. Kasi hindi po nila alam na marami talagang tao na hindi po gusto na ito ay nako, hindi ko na lang to ipagpatuloy yung ano, medyo masilan ito guys. Kaibigan, ano po ba ang diretsyon na natin para hindi po masilan? Ano po ba talaga ang dapat po niyang gawin? O sige po, magbibigyan lang po tayo ng babala guys na masamang sign po ito. Sige po. Muna ay delikado. Ipinapaabot na po ninyo ito noon. Guys, pakishare, sabi ng ating kaibigan, hindi po daw maganda na magkampante lang si Ma'am Sara Duterte. Kung saan-saan na lang po siya pumupunta, kung sino-sino na lang po ang kanyang kasama, at lalo na yung mga inendorso po niya, hindi po natin alam kung ano din po ang mga pakay ng mga tao na yan. Oo nga, alam po ninyo, marami po talagang takot na si Ma'am Sara ang makapaglingkod po sa ating bayan sa 2028 bilang presidente. Alam po niyo, malakas po si Ma'am Sara. Hindi po siya dapat daw magkapanti. Kasi pwede po siyang punteriyahin ng mga taong masama. Pwedeng mayroong mga tao na magbuwis ng buhay para lang po ikakapahamak po ni Ma'am Sara. Sana po guys, ma-share po niyo ito. Hindi po maganda ito para kay Ma'am Sara. Kung saan-saan na lang po daw siya pumupunta. Sobrang kampante. Iwan ko lang kaibigan kung bakit po niya ito ginawa. Hindi ko alam po ito kung ano po ang kanyang pakay. Baka po meron po siyang tamang ginagawa ngayon. Tulad po na pag-i-endorso po niya. Alam na po siguro niya yan kaibigan. Kasi naranasan na po nila eh. Noong nagtandim po sila, yun. Naranasan na po kung paano sila. Dinala ngayon. Kung paano sila tinuring. Nako, masama po ito at hindi po maganda ito guys para po kay Ma'am Sara yung kaligtasan niya. Ito po ang sabi ng ating kaibigan, dapat po mag-amping, hindi lang po punta-punta kung saan-saan na lang, kung mga tao na hindi po talaga pwedeng pagkatiwalaan kasi marami pong galit na mga tao sa kanila. Salamat kaibigan, maganda po itong ipinapaabot po niyo. Maganda din po itong informasyon kahit medyo takot. Kasi buhay po ito ng tao. Alam po natin marami nagmamahal po kay Ma'am Sara. Ngunit hindi po siya pwede na magkampante. Kasi po, kahit kaano ka pa kamahal ng mga tao, meron naman po mga tao na hindi po nagkakagusto sa inyo. Oo, dapat po hindi lang po kayo magkampante Ma'am Sara. Sabi ng ating kaibigan, huwag po kayo magkampante talaga. Dahil hindi po maganda yung ginagawa po ninyo na kung saan-saan po kayo sumasama. Oo. Huwag kayong magkampante. Alam po ninyo, malakas po kayo sa mga tao. Malakas ka sa puso ng mga taong nag-suporta sa inyo. Kahit hindi mo yan gawin, sabi ng ating kaibigan, mananalo ka pa rin. Huwag kang mag-alala. Kung meron silang pakay nga na ikaw ipa-impeach, alam po ninyo na hindi po talaga pwede na magkampante ka. Lalo na pag ilan na lang siguro yung mga nagbabantay, nagsama yung mga guard mo. Di ba kaibigan? Salamat po kaibigan sa ipinapabot ha. Grabe guys, pati si kaibigan guys. Ayaw po niya mapapahamak po si Ma'am Sara Duterte. Informasyon po nila na hindi po maganda talaga na ito po ang gagawin po ni Ma'am, kasi alam po ni Ma'am Sara na marami nagmamahal sa kanya at sigurado po siya ang susunod na magiging presidente.
Kaya dapat mag-ingat siya. Hindi po siya pwede na kung saan-saan na lang siya sasama sa mga tao nga sumasama din sa kanya. Lalo na yung mga tao na ini-endorso niya. Hindi po natin alam yan kung ano din ang pakay. Pero sa bagay kaibigan, hindi po natin alam din kung ano po ang plano din po ni Ma'am Sara. Kaya, oo, respetuhin na lang po din natin. Yun po ang pinaka magandang ipinapaabot ng ating kaibigan ngayon, guys. Dahil kaligtasan po ito ni Ma'am Sara. Tama po si kaibigan, hindi po pwede tayo magkampante sa isang tao. Alam po ninyo, i-share ko. Kahit pa kamag-anak mo, kung mayroong galit sa'yo, pwede kang mapapahamak at pwede ka rin ding mabibiktima. Kaya tandaan ninyo guys, kahit pa kadugo mo yan, kahit pa kamag-anak mo yan, huwag mong iubos ang inyong tiwala. Lalo na't mayroong kang mali na hindi naman po mabigat. Kapag ikaw ay magkampante, sigurado mapapahamak ka. Kaya tandaan natin guys, yung ipinapaabot ng ating kaibigan ay kakabuti lang to para po hindi mapapahamak ang mga tao na lalo na po yung mga tao na nagsuporta sa kanila, no? Baka po sa huli masasaktan. Kaya dapat po hindi po tayo pwede na magkampante. Kung kahit sino po yung kasama mo ngayon, dapat pa rin kayo mag-ingat sa sarili nyo. Kasi hindi lahat po ng kasama natin ay lahat po ay mabuti. Baka po nagsunod-sunuran lang yan para po malaman nila kung ano po ang diskarte nyo. Di ba kaibigan? Oo. Kaya napaabot namin ito guys. Kasi nakita mo ni kaibigan na medyo may kamalian talaga ang ginawa ni Ma'am Sara ngayon. Dahil po sa sobrang niyang kampante, hindi po niya alam yung buhay po niya ang punteryahin. Alam po natin kahit itandi, no, atong i-compare po sa kapatid niya. Kung yung kapatid niya, si Basti, si Pulong, kung tatagpo ng pagkapresidente, kung simba kumawala si Sara, mahirapan po sila manalo. Pero kung si Sara, kitang-kita po natin ang panalo. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Noon pa ito guys. Kaya sa lahat po ng makapanood sa atin, pakishare na lang. Kasi buhay po ito ng tao. Kaibigan, salamat. Hindi lang ako magtatagal dito guys. At hindi po ako magtatagal dito kaibigan. Ako po ay uuwi na. Gabi na po. Maghapunan muna tayo. Sama ka na lang. Salamat kay katawas kaibigan. Salamat kayo sa inyo ang mga pagmamahal sa amin.